Nagsimula ang eksena kay Sister Fernanda na makikitang naglalakad papuntang simbahan dala ang isang donkey. Nang makarating ito sa simbahan, nakita siya ni Sister Geneva. Nagtanong ito sa kanya kung saan siya nanggaling kagabi at sinagot naman nito na nagpunta siya upang hulihin ang donkey na nakakatakas mula sa simbahan. Samantala, ang hardinerong si Lurko ay napadaan at bumati ito sa dalawa. Ngunit kinutya lamang siya ng mga ito. Pagkatapos, makikita si Geneva na nagrereklamo tungkol sa donkey sa kanilang head sister na si Maria. Sa sumunod na eksena, makikita si Sister Alessandra na tahimik na nakaupo sa kanyang higaan. Pagod na ito sa simbahan at nais niyang mabuhay sa ibang lugar. Kinaumagahan, binisita ito ng kanyang ama. Sinabi nito sa kanya na hindi siya makakahanap ng lalaki para sa kanya dahil naghihingi ang pamilya ng lalaki ng dote. Kaugnay nito, sinabi ni Alessandra na kung babawasan niya ang kanyang donasyon sa simbahan, ay makakaipon siya ng pera para sa dote. Kinabukasan, naglalakad ang tatlong madre dala ang mga damit. Nadaanan nila ang maharot na hardinerong si Lurko. Tinitigan sila ng lalaki na may halong kabastusan, kaya binato ito ng tatlong babae at pinagpapalo. Sa kabilang banda, si Father Tomaso ay nagpunta sa palengke upang ibenta ang mga damit sa kanyang kapatid. Nakasalubong nito ang maharot na si Lurko at sinabi sa kanya na titigil na ito magtrabaho sa simbahan dahil inabuso siya ng tatlong madre. Sinigurado naman ni Father Tomaso sa kanya na hindi na mauulit ang nangyari. Ngunit dahil sa sobrang kahihiyan na ginawa ng mga madre sa kanya, kaya nagpatuloy ba din itong umalis. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Lord Bruno na naghahapunan kasama ng kanyang asawang si Francesca. Sinasabi nito sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang pinansyal, ngunit nakatuon ang pansin nito sa kanilang tauhan na si Maceto na nakatayo malapit sa kanila at naghaharutan. Kinagabihan, makikita ang dalawa na nag-uusap matapos ng kanilang paglalampungan. Sinabi ni Francesca sa kanyang tauhan na walang silbi ang kanyang asawa, kaya upang mapasaya ang ginang, sumubok silang muli ng pangalawang rounds. Habang naglalampungan, biglang pumasok ang asawa nito at nahuli niya sila sa akto. Tumalon si Maceto mula sa bintana at tumakbo. Pagkatapos, nagpunta si Bruno sa servants' quarter at makikita natin na nagkukunwaring natutulog ang binata. Ipinatong ng matanda ang kanyang kamay sa dibdib ng kanyang mga tauhan upang malaman kung sino sa kanila ang galing sa pagtatakbo. Mabilis ang tibok ng puso ni Maceto, ngunit dahil sa kadiliman, hindi siya makilala ng kanyang among lalaki. Kaya ginupit na lamang nito ang kanyang buhok upang makilala kinabukasan. Nang makaalis na si Lord Bruno, tumayo si Maceto at ginupitan din ng buhok ang kanyang mga kasamahan. Kinabukasan, nang paparusahan na ng matanda ang manlolokong tauhan, napagtanto nitong naisahan na naman siya. Makalipas ang ilang oras, pinuntahan muli ni Queen Francesca si Maceto at sinimulang halikan ang binata habang ang kanyang asawa ay nakatanaw sa kanila sa bubong. Inutusan nito ang kanyang mga sundalo upang hulihin ang lalaki at dalhin sa kanya. Nagtatakbo si Maceto papuntang kagubatan. Habang tumatakas ito, nakita nito si Father Tomaso na lasing. Sinusubukan nitong kunin ang kanyang mga damit na inanod ng tubig. Tinulungan siya ni Maceto kaya isinama niya ito sa simbahan. Pinayuhan siya ni Father Tomaso na magkunwaring pipi at bingi upang hindi ito guluhin ng mga madre doon. Nang makarating sila sa simbahan, ipinakilala siya ni Father kay Sister Maria.
Sa umpisa, ayaw siya nitong tanggapin sa simbahan. Ngunit dahil sa pakiusap ni Father Tomaso, pumayag ito at ginawa siyang hardinero. Kinaumagahan, nag-umpisa na magtrabaho si Maceto. Lumapit si Sister Fernanda dito at sinimulang imbestigahan ito dahil hindi nito kilala ang binata. Lumapit si Sister Maria at sinabing ang lalaki ang bago nilang hardinero at sinabing ito ay pipi at bingi. Kinagabihan, bumisita ang kaibigan ni Sister Fernanda na si Marta at nagsimula silang mag-inom sa kwarto ni Alessandra. Matapos ang ilang sandali, sumali si Ginevra sa kanila. Habang umiinom ng wine ang apat na madre, nagsimula silang pagkwentuhan ang tungkol sa mga kalaswaan. Kinabukasan, habang naguhukay si Maceto, pinuntahan ito ni Sister Alessandra. Habang nag-uusap ang dalawa, nawala sa katinuan ang madre at sinimulang halikan ang lalaki. Nagustuhan ni Maceto ang nangyayari kaya nakipaglampungan din ito. Samantala, biglang tumunog ang kampana ng simbahan kaya umalis na si Alessandra. Sa kabilang banda, sina Ginevra at Fernanda ay naglalaban ng kanilang damit at nagpunta din doon si Alessandra at pinag-usapan nila ang kanilang kasiyahan ng nakaraang gabi. Nagtanong si Fernanda kay Alessandra kung paano nadumihan ang damit nito. Sumagot naman ito na tinulungan niya si Maceto sa paghuhukay ng lupa. Nang marinig ito ni Ginevra at Fernanda, hindi sila makapaniwala dahil hindi pa nila nakitang nagtrabaho ito. Isang araw, nakita ni Ginevra si Fernanda at ang kaibigan nito na papunta sa kagubatan. Lihim siyang sumunod sa mga ito at nakita niyang gumagawa ang mga ito ng belladonna na isang dahon na ginagamit pampaakit ng kalalakihan. Nilagyan ni Marta ng 2 patak ng belladonna syrup ang mga mata ni Fernanda habang si Ginevra na nakakubli naman ay nakita ang lahat ng pangyayari. Pagkatapos nun, sina Fernanda at Marta ay nagpunta sa kwarto ni Maceto kung saan ito natutulog. Nagkaroon ng threesome ang tatlo. Kinabukasan, nagpunta si Bishop Bartolomeo sa simbahan kung saan sinamahan siya ni Marta at Maria. Sinamantala naman ni Maceto ang pagkakataon. Pumasok ito sa kwarto ni Alessandra at nagsimulang makipaglampungan sa madre. Nang oras ding iyon, biglang pumasok ang isang matandang madre. Dahil sa pagkabigla, nagsimulang isuot ni Alessandra ang kanyang damit at sinimulang tulungan ang matanda. Habang si Maceto naman ay nagtago sa ilalim ng kama. Nang tinangka nitong tumalon sa bintana, pumasok naman si Bishop at Sister Maria kaya nagtago itong muli sa ilalim ng higaan. Sa kabilang banda, sinimulan din ni Fernanda na gumawa ng belladonna. Ngunit imbes na ipatak ito sa kanyang mata, ininom niya ito. At dahil sa kanyang ginawa, nahilo siya. Nagpunta naman si Alessandra sa silid ni Maceto at tinanong ito kung bakit siya nagsinungaling na isa siyang pipi at bingi. Maya-maya, dumating si Ginevra doon, kaya tumakbo at nagtago naman agad si Alessandra. Dahil sa pagkalasing sanhi ng pag-inom ng belladonna, sinimulang halikan ni Ginevra si Maceto. Ngunit nang marinig na paparating na si Fernanda, tumakbo din ito at nagtago kung saan nagtagpo sila ni Alessandra. Hinabol ng 2 babae si Fernanda at nagulat sila sa kanilang nakita sa gubat. Sa gitna ng kagubatan, maraming mga mangkukulam ang nagsasayaw sa gitna ng nagliliyab na apoy. At sa kalapit nun, makikita si Maceto na nakagapos ng lubid. Nang makita ang sitwasyon, nalaman nila na plano ni Fernanda at Marta na isacrifice ang buhay ni Maceto. Nang papaslangin na ni Marta ang binata, dinaluhan agad ito ni Ginevra at pinaslang ang mga mangkukulam.
Sinubukan ni Marta pakalmahin si Ginevra, ngunit lasing ito sa belladonna kaya pinalo siya sa ulo ni Marta at nawalan ito ng malay. Pumunta naman si Alessandra doon at pinatigil si Fernanda na paslangin si Maceto. Nang oras ding iyon, inamin ni Maceto na hindi siya pipi at bingi. Ang duguang si Ginevra ay tumakbo papuntang simbahan. Nagsisigaw ito at tinipon ang lahat. Nang marinig ni Bishop ang ingay, nagising ito. Sinabi ni Ginevra dito na si Fernanda ay isang mangkukulam. Samantala, dumating naman sina Fernanda, Maceto at Alessandra sa simbahan at tinawag naman ni Bishop si Sister Maria sa labas. Ngunit lumabas si Father Tomaso sa kwarto ni Sister Maria. Lahat sila ay nagulat nang makita ito. Kinabukasan, lahat sila ay pinarusahan ni Bishop. Ginawa niyang monk si Father Tomaso at inilipat ito sa ibang simbahan kung saan halos lalaki lang ang naroon. Si Maceto naman ay ibinalik nito sa kanyang among si Lord Bruno kung saan ikinulong ito. Ang tatlong madre naman ay humingi ng tawad sa isa't isa. Lahat sila ay nag-aalala sa kalagayan ni Maceto. Pinuntahan ni Lord Bruno si Maceto sa selda at ipinaalam na itinago niya ang kanyang asawa kasama ng baboy ramo at aso. Idinagdag din nito ang mga pagpapahirap na gagawin sa kanya sa mga susunod na araw. Makalipas ang ilang oras, isang pagong ang pumasok sa selda at may kandila sa ibabaw nito. Ipinadala ito ng tatlong madre upang mailihis ang mga sundalong nagbabantay kay Maceto. Habang sinusundan ng mga sundalo ito, nagpunta ang mga babae at ibinigay kay Maceto ang damit na pangmadre upang isuot at maitakas doon. Naglagay naman si Ginevra ng dami kapalit ni Maceto sa kulungan upang isipin ng mga sundalo na naroon lamang ang lalaki. Si Maceto at ang tatlong madre ay pumunta sa kagubatan at naging malaya kagaya ng mga ibon. Masaya sila dahil may magaganap na salpukan sa kanila sa gabi. Nagkita naman sina Sister Maria at Father Tomaso sa gubat. Nang marinig nila ang mga yabag ng tatlong madre at ni Maceto, tumakas ang mga ito. Nang magkaalis na ang mga ito, nagsimula silang magtawanan at naghalika ni Father Tomaso. Maraming salamat sa panonood mga ka-Netflix. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking munting channel, pa-like at comment na din.